Okay, isang mapagpalang araw mga ka-technician, mga ka-DIY, mga ka-master. Meron po tayo ditong i-share na patungkol po sa timer ng no frost na refrigerator. So ito pong timer nito na 2 piraso ay bago po ito. Bali ito na to, parang luma na po ang mukha kasi titinapon ko na po ito sa basurahan. Buti na lang yung laman ng basurahan ay hindi pa na itapon sa talagang pinagbabalutan ng basura. So ang issue po nito, ang issue po nito, pag dumating na po siya sa settings dito sa para sa defrost na niya, ay hindi na siya makakaalis. Kasi dapat after kagaya nito, 8 hours ang kanyang paglamig, tapos ang kanyang pag-defrost nito ay walang naka-indicate dito, pero sa palagay ko ay more or less 30 minutes ang pag-defrost nito. So kagaya dito sa kabila, ang dito naman sa kabila ay ayan, bali 7 minutes yata ito, hindi, so 8, so walang nakalagay kung ilang dito, ilang minutes siya na mag-defrost, pero kadalasan nito ay 8 hours na maglamig, tapos ang pag-defrost naman ay 25 to 30 minutes. Ayan. So ito walang naka-indicate dito eh. So wala. Okay. So ituloy ko po. Bali pag dumating na po siya dito sa settings na to, pag sa naka-defrost na siya, ay hindi na po siya bumabalik, hindi na lumalamig yung ref. At itong na to, settings na to, hanggang dito na lang siya. Hindi, kumbaga, dapat kasi ang normal niyan ay after 15 minutes or 15 minutes to 30 minutes ay mag on uli. So maglalagatik siya uli, tapos aandar na. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang connection nito. Okay, so kapag ganito, pag naka-on na siya, ayan, naka-on na yan. Ayan. So ang connection po niyan ay ito. Kasi ito na to, na-testing ko na to eh. Kaya nahinang ko nga. So ang connection po niyan, ito, magsi-switch ito. Ayan. So ang range natin nasa times 10k. Pero pag ito naman ang i-check natin, at saka ito, so check natin, i-tester natin. So may palo, ibig sabihin may kapasitor siya, may kapasitor. Ayan o, ayun. Pag inulit, wala na kasi kapasitor siya. Ayan. Pag binaliktad natin, ayun, malakas ang palo. Pag inulit, ayan, wala na kasi kapasitor ang laman yan. So pag naka-on dito, ang magkaroon ng connection ay ito. Ayan. So ito siya, naka-short siya. Ayan, naka-connect. Dito sa kabila, wala. Dito, wala. Ayan. Pero pag dumating na po siya dito, pag umikot na ito, pagka lumagatik na po yan siya, ayun, lumagatik na. Ibig sabihin magdi-defrost na po yan siya. So ang connection po niyan ay ito na sa kabila na. Ayan, sa kabila na po. Tapos kung i-check naman natin ito, saka dito. So ayan, rin natin. Ayun,
So may palo. Ulitin natin. Ayan. Wala na. Pag dito tayo sa gitna, wala na. Ayan o. Wala na dito. Ulitin ko po. So nakasit na po siya sa defrost. Pag i-check natin ito, itong terminal na to, papunta dito sa gitna, wala nang koneksyon na kapasitor. Wala nang koneksyon. Ayan. Pag dito tayo sa pinakadulo, dulo to dulo, ayan, wala rin. Ayan. So dito ulit tayo. So ang settings po ay naka defrost. Ayan. So pag dito sa pin number 1 at pin number 2 ay mayroong koneksyon ng kapasitor. Ibig sabihin, ang linya ng kapasitor ay mula sa 1 hanggang 2 ang linya niya. So kapag ang design ng diagram ng refrigerator ay dapat ito yung magiging common. Sagit dito yung common, dapat ang kapasitor dito na to ay lilipat yan dito. Lipat sa gitna para ito yung magiging common. So ito kasi ang common nito ay ito, gilid. Kaya kung ang refrigerator nyo ay dito yung common nya sa pang pin number 3, dapat ililipat ito dito. Kasi pag once na mag set na siya sa dito sa defrost, wala nang koneksyon yung kapasitor. Wala na siyang koneksyon dito. Kasi ito yung naging common niya eh. So baliktad yung common. Kaya pwedeng buksan ito at saka baliktarin itong connection na to. Itong settings kasi na to, ang common niya dito sa number 2. Kaya ang gagawin dapat ay number 3 ang magiging common. So nakadepende po kasi sa design ng refrigerator. So ito po, magkaparehas lang po ito. Ayan. Ito, kinabit din ito sa ref na nabili ko sa Bakal Bote. Pag testing ko ay pinihit ko ito. Ayan. Tapos so nag-on naman siya. Nag-on yung yung ref natin. So nagkaroon ng connection dito. Nag-short ito. Tapos ito yung kapasitor din. Ayan. Dito rin yung kapasitor. So pagdating ng dito, nung magde-defrost na siya, ayan, pag mag-defrost na siya, hindi na siya umaalis. Nakailang oras na akong binantayan kong nakasaksak, hindi siya umaalis. So ang nangyari, ito pala yung naging common nito. Dito, itong timer na to, ito yung common. Yung ref na kinabitan, ang common ay sa gitna. Sa number 3 pala. Ayan, dito sa gitna na to, ng tatlong magkalapit. So nawalan na ng supply itong papuntang motor. Ayan. Ito po kasi kagaya dito sa Shopee na to. Ayan. Ang tama po nito na settings sa ito. Yan, mapansin nyo yung parang resistor na symbol, pero hindi resistor yan. Parang yan, parang coil. Yan, hindi resistor ang nasa loob. Bali, nakalagay dito motor. Hindi ito motor ng compressor, kundi motor dito sa loob. Yan. Yan. Kita nyo yung coil na yan. Yan. Kaya yung connection niyan dapat ay mula dito sa 3 to number 1. Yan. Kaya mapansin nyo, ito may pagkaiba.
Yan, 1, 2, 3, 4. So dapat ang ano nito settings ay 1 at saka 3. Kagaya po dito na 1 at saka 3. So ito bubuksan ko po, ipapakita ko po sa inyo kung paano talaga ang connection nito. So pag magbukas lang nito ay ganito. Madali lang naman ito buksan eh. Yan. Ayan. So yan lang po ang laman. Ito naman yung pinaka gear niya dito sa loob. Ito ito na to ay dito yan naka connect para mag-ikot itong blue na to na may gear. So kung mapansin nyo, ang common nito ng timer na to, ito yung gilid, yung number 2. So dapat number 3. Kasi madalas kong na-encounter sa refrigerator, ang pinaka-common na itong gitna. So bagong bili ito, ang naging common ay number 2. Kaya siguro ang ganitong design na to ay yung refrigerator na no frost siya pero meron pa rin siyang thermostat. So palagay ko ganito yan. So ayun, bale ito ang refrigerator na kinabitan ko ay walang thermostat. So dapat ang common ditong sa gitna na to, yung pin number 1. Pag dito naman dapat yung common dito ay dapat number 3. So ang gagawin natin dyan, kaya kung mapansin nyo dito, ito po yung supply oh. Ayan yung supply yung input pala. Ayan, ito yung input ng pinaka motor. Ayan, i-tester natin. Ayun, may reading. Tester natin. Ayun, so yan yung pinaka terminal, yung input ng na to, motor dito. So ang connection nito ay itong sa ilalim na to ay dito yan mag-connect. Tapos itong sa taas naman na to, yan, dito po yan nakakonect dito. So ito pag magkaroon, may supply ito dito. Tapos kung ito yung common ng ref nyo, pagdating na mag-defrost, ito yung magkukunik eh. Ito yung magkukunik, hindi na ito. Gaya niya, naka-defrost yan siya. So ang settings niyan ay ito. Ayan. So pag nag-on na yan, pihitin natin ito. Ayun, lumagatik na. So ito na ang may connection. Itong dalawa. Ayan. So ito yung common, ito yung sa motor, yung design ng sa ref. Pero ito kasi na to, ang design nito ay ito yung common. So dapat ilagay natin ito sa gitna, itong capacitor na to. So tanggalin lang natin ito. Tapos tanggalin din ito. Yan. Saka ibuka natin ito. At ipitin natin dyan sa loob. Ayan. So ayan na siya. Dapat nasa gitna ang common. So ililipat lang ang terminal.
para pag nag-switch siya dito ay may supply pa rin dito. Pag dito naman siya mag-switch, may supply pa rin dito. So ito dapat steady lang dito ang supply ng line 1. Ito yung line 2. Yan. Kahit saan man dyan ang gawin mong line 1 at saka line 2, pwede rin naman yan. O gaya nito, yan, tapos ibalik lang. Yan. So, ganun lang kasimple. Yun. Okay. Ito, tingnan din natin ito. Kasi parehas ang connection nito eh. So, kinabit ko na ito. Parehas na kinabit ko. Pero, tumitigil. Yung pag-ikot niya. Pagdating ng naka-defrost na siya. Okay. Buksan natin. Yan, natanggal. Okay. Ayan, kung mapansin nyo, andito rin yung common nya ng timer na to. Ay, dito rin yung common sa pin number 2. Pin number 2. Yan, dito yung common nya. Ay, kung ang common ng ng design ng ref mo ay dito sa gitna na to, so dapat ililipat to dito. Kaya kung mapansin nyo, ito may abang na, may butas na siya. Dito kanina isa lang ang may butas, yung dito lang banda sa pin number 2. So ito ililipat lang ito. Ayun. So dyan lang. So ito mapakinabangan pa to. So akala ko rin talaga ito sira na, kaya nga itinapon ko na ito eh. Pero nung dito ko na encounter, trace ko na talaga yung connection. So kaya pala ganun, dahil nga yung naging common nito ay pin number 2. Eh yung design ng common ng connection ng ref pin number 3. Kaya pagdating ng defrost, hindi na siya makatakbo kasi walang supply. Ano? Ito magkukonek siya dito. Ito yung connection eh. So pag mag-defrost siya, ito lilipat yan dito. Yan. So wala na siyang connection kung dito siya kanina nakakabit. Ito nilagay na kasi natin sa gitna eh. So ganun lang. So pwede pa ito. Pakinabangan pa to. Ayan. So okay, sige. Takpan na natin to. Ayun. Yun, fit na fit. Yan. Okay, check natin yung connection. So ito ay naka-on ito. Naka-on yan. So yung capacitor kanina, ayan, may connection. Dito sa isa. So pin number 2, may connection. Ngayon iset natin sa defrost. Ayun, lumagatik na. So ito na, lumipat na dito yan. Yan, lumipat na. Yan. Yun. Yan, lumipat na yan dito. So pag i-check natin ito, dito. Ayan, may palo. Ayan, so may connection pa rin yung sa capacitor. Ayan, papuntang motor. Okay, so yun lang po. God bless po sa inyong lahat.